So to start off, let me greet everyone a very good morning. At I just got in touch with Pastor Jason yesterday. At may sakit pa si Jason. Mukhang ng kaso since Tuesday nilalagnat daw siya. Sabi niya ganyan. Hindi lagnat yan. Sabi kong ganun. Kasi ngayon pa lang siya nagre-recover. So baka trangkaso. Pagka lagnat, tulog mo lang yan. Bukas okay na. Ilang araw na. So, now let's pray for Pastor Jason. Kailangan niya ng strength. And so, we continue with our series on faith. And today is the second part. Part 2 na po ngayon ng series natin on the topic today is faith, pananampalataya. Okay? Hindi faith na si Aling Faith, yung kapitbahay ninyo. Okay? Faith meaning pananampalataya. Okay? And may mga nagtatanong, why do we need to study faith? Why do we need to learn about faith? Since may faith naman na tayo, di ba? Okay? Pero you need to understand, we all need to understand that there are a diversity of faith out there. Okay? You may be sitting down right now and looking like we all have the same faith. Alright? Pero, deep inside of us, depende sa pagkakaintindi mo sa relationship mo sa Panginoon. It has something to do with our relationship with God. Okay? Kasi, pwedeng sabihin mo sa sarili mo na i-claim mo na born again ka. I can also claim myself to be a born again Christian. By that is by name. Okay? By title. Pero, deep inside the heart, kasi yun yung battleground the heart. Ang tanong, is the faith that resides in the heart of both of us the same? Pareho ba yung faith natin? Yun ang tanong. Okay? So ngayon, we need to, before we even move forward with our lesson on faith or pananampalataya, kailangan meron tayong common ground. Okay? And then later on, we can dive into the study of grace or mercy or love, God's love or God's anger. Okay? And God's holiness and everything, etc., etc. Pero kung hindi tayo magkakaisa, listen here, kung hindi tayo magkakaisa bilang bilang mga believers, okay, sa ating pananampalataya, ang mangyayari, hindi magtutugma yung understanding natin on biyaya or grace, mercy or awa, pag-ibig ng Diyos or God's love, and so on and so forth. So ito yung pinaka-common actually. Ito yung pinaka-foundational dapat. Okay? Ito yung pinaka-foundational. And so to start off, we are going to look into what kind of faith you must have. Anumang klaseng pananampalataya ang dapat meron ang bawat isa sa atin. Okay? Na kailangan, pagka tinanong ang bawat isa sa atin, iisa, uniform yung sagot natin. Iisa yung pananaw natin, iisa yung paniniwala natin sa ating pananampalataya.
Hindi nung nagkahiwalay-hiwalay tayo, some of you may go to another country, okay? For good, maybe. You will find another church there. I hope you will find another church where you are going. Pag nag-settle down ka doon, you hold in you the meaning of true faith in your heart na katulad ng faith natin. Kaya nga, I urge everyone, if you're going out of Baguio and you're going to settle down in another place, you look for a church where the same yung faith natin. Okay? Hindi porke nakita mo building na may cross sa itaas, church yan. Pasok ka na. Hindi mo alam, kulto pala yung pinasok mo. Okay? You have to look at them. You have to ask them ano yung belief nila, ano yung pananampalataya nila, ano yung pinaniniwalaan nila in terms of the Bible, in terms of the Trinity, in terms of the virgin birth, in terms of salvation. Yun ang kailangan nating mga tanungin sa kanila. Hindi porke sabihin nila, Baptist kami, o Pentecostal kami, pero but that is by name only. Okay? Meron nga sinasabi, may kiniklaim sila na evangelical kami. What do you mean by evangelical? Kasi yung iba, tunog maganda yung evangelical di ba? So, basta, evangelical kami. Pero hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng the word evangelical or evangelist or evangel. Hindi nila intindihan yon. So, tayo, kailangan naunawaan natin ito. Para pag dumating tayo, imbes na tayo yung tinuturuan, this is my stand, okay? This is my understanding. Imbes na ikaw yung tinuturuan, dapat ikaw dapat ang nagtuturo. Tama? Tama? Hindi dapat ikaw ang turuan. Ikaw dapat ang nagtuturo na. I am assuming na mga matured Christians na kayo. Marami tayong mga kapatiran dito, umalis na. They went to Canada. Some have gone to another place. Yung iba nag-move on to San Juan, La Union, and so on, so forth. Ang tanong, are they flourishing there by faith? Okay? So ngayon, tanong natin dito, ano yung ibig sabihin ng effective faith? Ano ang effective faith? Okay? To start off, let's look at James chapter 1, verses 1 to 8. I hope you have with you your Bible. Open your Bibles to James chapter 1. We'll be reading from verses 1 to 8. James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes who are dispersed abroad, greetings. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. But he must ask in faith, without any doubting. For the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways. James chapter 1, verses 1 to 8. Natunghayan natin ang mga isang bahagi ng liham ni Santiago sa mga mananampalataya. And it talks about faith.
Now, wisdom has become a rare gift these days. Pagka sinabi mong wisdom, ano yung unang pumapasok sa isipan mo pagka you talk about wisdom? Anong wisdom? Yan yung ngipin na tinatanggal dito sa likod. Wisdom teeth o wisdom tooth. Or ano ba yan? Nabibili ba yan sa store, yung wisdom? Ano ba yan? How do you acquire? Kasi nakukuha natin yan. Nare-receive natin dapat ang wisdom. But how do you receive it? How do you take it? How do you acquire wisdom? Okay? Many people, including prominent leaders, have, when you say prominent leaders, yung mga politicians around us. Okay? Prominent leaders have decided on personal and public matters without the regard of godly wisdom. Okay. So what do you mean by godly wisdom? What do you mean by wisdom? Ito ang pinakasimpleng understanding ko. Here's the simplest understanding or explanation of wisdom. Wisdom is a gift from God, a knowledge that comes from God, received through the head, okay, penetrates the heart, and reflects out into the hands. So, yun ang wisdom. Ngayon, pagka may nakuha kang wisdom or kaalaman, pagka may nakuha kang kaalaman, katuruan mula sa Diyos, at nanatili lang sa isipan, dito lang, head knowledge lang, sabihin, ano lang yan, alam mo lang siya, pero hindi mo na ipapamuhay. Paano yung, yung nandito at nagpenetrate sa heart? You need to understand, when God's gift of wisdom goes to the head and penetrates the heart, it will eventually turn out and be reflected out into the hand. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo ngayon magiging reflection ng wisdom na ibinigay sa iyo ng Diyos. Okay? Ang problema sa ating tao, because of our sinfulness, ikaw ay makasalanan, di ba? Ako ay makasalanan, tama? So, ibig sabihin, hindi tayo perfect, tama? Now, God gives a perfect gift, tama? Hello? So, si God, magbibigay ng perfect na gift. Perfect yung kaalaman na ibinibigay niya sa atin, di ba? Ibinubuhos niya yung perfect na gift sa atin. Nire-receive natin. Ang problema, dahil imperfect ako, ano mangyayari dun sa perfect gift? Nagiging imperfect. Lalong-lalo na pag yung imperfection ko, humahalo dun sa perfect. Kaya, ang problema dyan, pagka imperfect tayo, ang lalabas na wisdom na nanggaling kay God, distorted na. Tama? Kaya kailangan, nahaluan yung ating tinatawag na natanggap mula sa Diyos na wisdom ng holiness. Okay? Ng holiness o kabanalan. Kaya hindi po pwede na magpatuloy tayo na nagkakasala. Listen here, ha? Hindi tayo pwedeng magpatuloy na nagkakasala at the same time, humihingi tayo ng wisdom kay God. Nagkakasala ka, tumatanggap ka ng wisdom. So, let me give you an example. Itong container na ito. Okay? Ginamit mong tabo sa imburnal. So, marumi. Tama. Ngayon, gusto mong gamitin na pang-inom. Yak. Sabi mo, yak. Sabi nila ganyan. Gusto mong gamitin na pang-inom. Hindi bale. Kasi yung source ko naman, mga linis, di ba? Manggagaling siya sa napakalinis na gripo. Okay? So, malinis yung tubig, pupunta dito. So, ibig bang sabihin, dahil sa nanggaling siya sa malinis din to?
Oh, yun yung ibig sabihin ng illustration na ito. Ang wisdom ni God ay malinis. It is pure. It is holy. Okay? It is very acceptable. Pero yung vessel, ikaw yung vessel. Di ba? Ikaw yung vessel, marumi ka. Tama? Sabihin mo sa katabi mo, marumi ka. Huwag naman yung marumi ka. Yak, sabi. Hindi. Huwag ganun. No, hindi dahil sa hindi siya naligo. Okay? Hindi dahil sa hindi naligo yung katabi mo. Dahil sa kasalanan. Kaya ganun na madumi tayo. Tama? Kau, ako, tayong lahat, marumi tayo because of kasalanan. So, unworthy tayo. Hindi tayo karapat-dapat na maging sisidlan ng kabanalan ng Diyos. Tama? So, anong gagawin natin dito sa sisidlan para maging worthy o karapat-dapat? Ito ay dapat linisin. Paano lilinisin? Ngayon, balik tayo doon sa container, ha? Balik tayo doon sa container. Ito bang container na ito ay kaya niyang linisin yung sarili niya? Hindi, linisin mo yung sarili mo. Kaya niya? No! It's also the same with you. It's also the same with me. Lahat tayo, we are unable to clean ourselves on our own. Kahit naman sabihin natin, sige, nilinis ko na yung sarili mo. It is not enough. Never enough. Okay? Hindi ako kakanta. Never enough. Never enough yung ating paglilinis. Kahit mang anong gawin kong, yung mga ginagawa nila sa Pampanga na hinahampas nila yung katawan nila para luminis na yung kanilang matanggal yung mga kasalanan nila. It will never happen. It will never happen. The only way that you can be clean is through the cleansing work of the blood of Christ. Ang dugo ni Kristo lamang ang makapaglilinis sa iyo. Paano mangyayari yun? It will only happen when you receive Christ as Lord and Savior. Pagka tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang ginawa niya sa krus sa Kalbaryo, nang siya ay mabayubay sa krus, this is already enough to cleanse you from all of your sins. Now that you are clean, you are a clean vessel, pwede ka nang lalagyan o sisidlan ng kaluwalhatian ng Diyos. Gets nyo? Do you get it? Amen? Amen. Moving forward. So, we are still on wisdom, ha? The world defines wisdom as knowledge that is gained by having many experiences in life. Ito yung ibig sabihin ng mundo sa wisdom. Okay? Pero ang sa atin, ang gusto nating maintindihan, ang gusto nating mawari ngayon, ay kung paano tanggapin, kung paano gamitin ang godly wisdom. Hindi worldly wisdom, ha? You need to understand that there is a big difference between godly wisdom and worldly wisdom. Ang worldly wisdom, mag-aral ka lang, magkaroon ka ng PhD, MD, and masteral, doctorate degree, lahat. Okay? Makuha mo lahat yung mga degree na yan, maalam ka na. Ikaw na pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Yun na ibig sabihin ng wisdom ng mundo. Pero iba ang wisdom na sinasabi ng Diyos. Yun ang kailangan natin, hindi yung wisdom ng mundo. Godly wisdom is knowledge received and realized and resolved. Pagka sinabing receive, realized, and resolved, ito yung received, realized, received ng brain, okay? Realized ng heart, ibig sabihin, nagkaunawaan yung puso at ang isipan, dalawa sila, nagkaunawaan, and then resolved. Ibig sabihin, ginagawa mo, isinasakatuparan ngayon ng mga action mo, ng pananalita mo, ng mga pagkilos mo, nakikita ang godly wisdom. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Now, moving forward, many people, young and old alike, are quick to rely on their instincts and know-how rather than the inquiry of God. Diba?
Yan naman tayo, di ba? Pagka gusto nating pairalin yung katalinuhan natin, sinong kinoconsult natin? Tanungin natin si ganito, tanungin natin si ganyan. Very, very seldom that one would, go to God and inquire of God. Yun ang nakakalungkot. Okay? Ang bilis-bilis natin magsumbong tayo kay Tulpo. Tulpo ka agad ang bukang bibig natin. Nga? Parang ang tagapagligtas mo, si Tulpo. Ano ba? Si Tulpo ba ay Diyos? Yun ang nakakalungkot, di ba? Naku, tanungin natin si Pastor. Alam ni Pastor hindi lahat ng bagay, maraming alam si Pastor. Okay? Pero hindi lahat alam ni Pastor. Okay? Now, I urge you, I beg you, okay, before you go and ask the pastor for anything, you go ask God first. Okay? Magtanong ka muna. Kayo ang pinakamalapit actually. Ikaw at si Lord, magkalapit lang kayo. Bakit mo pa ite-text si pastor? Bago mo i-text si pastor, i-confirm mo muna kay Lord. Tama? Mag-usap muna kayo. You pray. You go down on your knees. You pray hard. You talk to God. Have an intimate conversation with God. Lord, ano ba? Tama ba na blue ang susot ko na medyas? Huwag naman ganun. Huwag naman ganun na hanggang sa medyas mo, tinatanong mo kay Lord. Hindi naman. Ang ibig kong sabihin ng wisdom, something to do with how you decide something in your life. Ngayon, kung gusto mo, yung kaliwa, pink, yung kanan, blue, wala naman pumipigil dun, di ba? May pumipigil ba? Kaya mo bang isuot? Kung kaya mo isuot, di okay lang. Wala namang maghuhusga sa iyo Ang point ngayon dito is something to do with your spiritual life. Yung mga decisions mo with the things that you have in life, like for example, magde-decide ka on career change. Okay? Career change. Parang doktor ka na nga, pero parang gusto kong maging pulis. Okay? So from doktor, gusto mong maging pulis, pwede ba yun? Mag-usap muna kayo ni Lord. Okay? Huwag mong tanungin yung katabi mo, pwede ba yun? Siyempre, sasabihin nung katabi mo, may pera ka ba? Pwede yun. Sabihin nung katabi mo. Pero, sandali, nag-usap ba kayo ni Lord? Iyon ang tanong. And many people today, they do not consult God. Failure agad. Okay? Or if you're going to venture into business, you're going to venture into business. Anong gagawin ninyo? Anong i-consult ninyo? Kay Lord. Will ba ni Lord na magkaroon ka pa uli ng business? Hindi ka na nga natutulog, gusto mo pa ng isang business. Ang tulog mo, 30 minutes lang every day. Hello? Ano yan? Nagpapakamatay ka? No. So, you need to pray. You need to talk to God. Will pa ba ni Lord yung gusto mong gawin? Okay? Sabi niya dito, wisdom has something to do with communication with God as the decisions we make in life. Yun. Na-explain ko naman yan, di ba? Wisdom has something to do with the communication with God that we do as to the decisions we make in life. Ano yung mga decision mo sa buhay? Ano ba yung mga bibigat na decision mo sa buhay? Yun yung mga dapat na i-consult mo kay God. Okay? Prayer connects us to godly wisdom. Kailangan ko pa ba itanong to? Kailangan ko pa ba itanong ito? Are you praying? Parang, ano si pastor naman? Oh! Breakfast, lunch, dinner, nagpe-pray ako. Thank you for the food so good. Amen. Is that prayer? Yeah. Yes, that's prayer. Pero ang gusto kong itanong sa inyo, intimate prayer, intimate connection or communication with God. Yung nagtatanong ka kay Lord, nagsusumbong ka kay Lord,
Tuwan-tuwa kang magbalita kayo, Lord, nakuha ko yung promotion. Oh, Lord, paano ba ito? Ang tigas ng ulo ng anak ko. Ano bang gagawin ko sa kanya? Itatakwil ko na ba siya? Oh. Ano bang gagawin natin? You need to talk to God. Okay? You need to talk to God. Tignan natin ito. Maganda itong prayer na ito ni Haring Solomon. When he became, before he became king. Or, the time he became a king. Okay, nung kinurunahan na siya. So, sino ba ang tatay ni Solomon? Si David, di ba? So, siya yung magte-take over sa trono. Nasabi niya ganyan dito. Solomon said to God, "You have dealt with my father David with great loving kindness, and have made me king in his place. Now, O Lord God, your promise to my father David is fulfilled. For you have made me king over a people as numerous as the dust of the earth. Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people. For who can rule this great people of yours?" Tignan niyo yung sagot ni God kay Solomon. "Because you had this in mind, then did not ask for riches, wealth, or honor, or the life of those who hate you." Pause tayo doon. Pwede natin ipag-pray yung mga kaaway natin. Lord, kunin mo na sila. Pwede na imprecatory prayer ang tawag doon. Pwede mo ipag-pray na kunin, pero ang tanong dito, be very careful with imprecatory prayer. Bakit? Kasi, are you worthy of asking this question? Kasi hindi mo pwedeng sabihin kay Lord na kunin mo na sila dahil mga sinungaling sila. Hindi ka ba sinungaling? Babalik at babalik sa iyo yan. So, yan, pwede. Actually, yun ang sabi ng Bible, di ba? "Or the life of those who hate you, nor have you even asked for long life. But you have asked for yourself wisdom and knowledge, that you may rule my people over whom I have made you king. Wisdom and knowledge have been granted to you." O ba, binigay ka agad. Automatic, di ba? Walang leeway or walang trial period. Okay, trial period. Bigyan mo na kita ng 6 months. Pag nag-fail ka, babawiin ko yung wisdom and knowledge. No. It was granted to King Solomon immediately. Binigay ka agad. Okay? "And I will give you riches and wealth and honor, such as none of the kings who were before you has possessed, nor those who will come after you." Kaya nga, in the Bible history, King Solomon is the greatest, the wealthiest king ever. Okay? Of Israel. Okay? Dahil yan yung promise ni God sa kanya. Okay? Wisdom is received through faith. Pananampalataya. It is received through faith. Now, but what is faith? Ano ba ang pananampalataya? Faith is the inward working of believing on something without necessarily having tangible experience of it. Tignan natin Faith is the inward working of believing on something without necessarily having tangible experience of it. In Hebrews chapter 11 verse 1, ito ang description ng Hebrews sa pananampalataya. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Hindi mo kailangan makita, hindi mo kailangan mahawakan, hindi mo kailangan maamoy, hindi mo kailangan malasahan, pero alam mo in your mind and in your heart that there is God. Amen? Yeah, there is God. That Jesus Christ died on the cross to save us from our sins. We believe that. Kailangan mo bang makita si Kristo na nakabayubay sa krus? No. The Bible already said it. All we have to do is believe on the Word of God. Okay? Yun ang kailangan maintindihan natin at paniwalaan natin. Okay?
Now, let me show you three kinds of faith. Tatlong klaseng pananampalataya ang gusto kong ipakita sa inyo. Okay? Intellectual faith. Intellectual faith is something to do with this illustration. Ito yung illustration ko. Intellectual faith. Si Charles Blanden. You still remember Charles Blanden? Yung kwento ni Charles Blanden? Si Charles Blanden ay isang tumatawid sa lubid. Mga kable. Nag-set up sila parang sa circus. Ayan, sa circus. Nagtatayo sila ng dalawang pole, may tali, tapos tumatawid yan. Nagpa-perform siya. Tapos napakataas ng mga lubid na tinatawid niya. Yan si Charles Blanden. Then one time, nagtayo sila ng lubid na may dalawang pole na may lubid sa Niagara Falls. Niagara Falls is located north of New York, malapit na sa Canada. At napakalaking waterfalls nito. Very dangerous, maraming namamatay doon. So nakaset up ngayon yung mga kable na tatawirin ni Charles Blanden. At maraming mga spectators, maraming mga gustong makapanood kung paano gagawin ni Charles Blanden yung performance niya. Then tinanong niya yung mga tao, naniwala ba kayo na kaya kong tumawid dito sa lubid na ito? Palakpakan yung mga tao. Yes, naniniwala kami. Okay. Inumpisahan na ngayon ni Charles Blanden na tumawid mula doon sa dulo hanggang doon sa dulo nung nakuha niyang tumawid nga. Okay? Yan, nagpapalakpakan yung mga tao. Tapos, ang ginawa niya, para lalong bumilib yung mga tao, bumalik pa siya sa pangalawang beses. But, lalong bumilib yung mga tao. Ang galing talaga ni Charles Blanden. Then, sabi ni Charles Blanden, itong pangatlong gagawin ko, sabi niya, kumuha siya ng kartilya. Alam niyo yung kartilya? Yung cart? Yung wheelbarrow? Yung lalagyan ng pagka nasa construction? Di ba? Yung may gulong sa harapan, nilagyan ng lupa. Ayun, yun. Kartilya. Nilagay niya sa lubid, na sinet up na niya yung kartilya. Sabi niya, naniniwala ba kayo na maitatawid ko itong kartilya dito sa lubid na ito? Ano sabi ng mga tao? Yes, totoo, naniniwala kami. Nagpapalakpakan silang ganyan. Kung naniniwala kayo, sino sa inyo ang gustong sumakay sa kartilya? Wala na. Katulad ng reaction nyo. Wala lang. Walang may gusto mag-volunteer. Iyon ang ibig sabihin ng intellectual faith. Nandito lang, naniniwala. Marami sa atin, naniniwala tayo dito in our mind. Intellectual. Pero ayaw nilang ipamuhay ang kanilang pananampalataya. Okay? Yung pangalawa, pakita ko sa inyo, temporal faith. Ito ang temporal faith naman. Ito ang ibig sabihin ng temporal faith. I think most of you, karamihan sa inyo, hindi pa pinanganak ng 1990. Tama? 1990. Alam ba niyo yung nangyaring earthquake noong 1990 dito sa Baguio, dito sa Cordillera, dito sa norte? Okay, 1990, very devastating, maraming nasirang mga gusali, maraming namatay. Okay? During that time, nung lumindol, habang nagsishake yung lupang ganyan, yung bahay, ako mismo na witness ko, kasi nasa third floor yung tinitirhan namin ngayon, noon. Nasa third floor kami, habang nagsishake yung tinitirhan namin, yung mga tao sa kalsada, nagsilabasan sila. Nagsilabasan sila sa kalsada. At nagsisigawan sila, maraming tumatawag sa mga santo. Maraming tumatawag kay Lord, Lord, iligtas niyo kami. Okay, ang daming lumabas yung kanilang pananampalataya. Okay? Then, nung humupa ang lindol, after 1 week, bumalik sa normal ang tao. Hindi na tumatawag kay Lord. Yan ang ibig sabihin ng temporal faith. Pagka sinabi mong temporal faith, pagka may unos, pagka may disgrasya, pagka may problema, saka lang tumatawag kay Lord.
Saka lang nila nare-realize na, totoo si Lord! Kasi may problema ka. Pagka nandyan na, kumakatok na yung yung maniningil ng utang mo. Yata, pumunta na sa bahay, tumakatok na. Totoo si Lord, iligtas mo po ako. Di ba? Ayaw mo nung ganon. Di ba? That is only temporal pain. Pagka wala kang problema, ito yung maraming pera sa bulsa, paldo, okay, walang, feeling nila, siga sila, okay? Kasi marami silang pera sa bulsa. Tumatawag ba kay Lord yung mga yan? No, they do not. Bakit? Kasi paldo Yan ang problema. That is temporal faith. And now, I want us to look at saving faith. Ano ang saving faith? Ano ang nagliligtas na pananampalataya? Anong klase ng pananampalataya ang tinatawag na saving faith? Ito ang papakita ko sa inyo. Mamaya-maya, ha? Now, what we need as true believers is saving faith. Yung nagliligtas na pananampalataya. Hindi yung pananampalataya na nandito lamang sa isipan, hindi yung pananampalataya na switch on lang natin pagka merong mga sakuna. Okay? In a world where the requirement is seeing before believing, how do we obtain saving faith? Paano natin na makukuha? Paano daw natin makukuha ang saving faith? The elements of saving faith. Ito, number 1. Undoubting faith. Pag sinabi mong undoubting faith, ano ba ang Tagalog ng doubt? Nagdududa, di ba? Nagdadalawang isip ka. Pero ang gustong mangyari ng saving faith, you are not doubting. You go back to James chapter 1. Sabi niya diyan sa verse 6, but he must ask in faith without any doubting. Hindi ka dapat nagda-doubt. Sabi ng Hebrews, di ba? Hindi ka dapat nagdadalawang isip. In Hebrews chapter 4 verse 2, sabi niya riyan, for indeed we have had good news preached to us, just as they also. But the word they heard did not profit them, because it was not united by faith in those who heard. Okay? Again, isa pa dito, Hebrews chapter 11 verse 6. And without faith, kung walang pananampalataya, and without faith, it is impossible to please Him, God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Meaning, kung ikaw ay humingi, sino dito ang may hinihingi kay Lord? Taas ang kamay. Lahat pala tayo may hinihingi kay Lord, di ba? Ako, may mga gusto kong hingin kay Lord. Pero kung nagdududa ka, anong itsura mo? Di ba? Pagka humihingi ka na nagdududa ka, anong itsura mo? Sabi mo, di ba? Hindi mo alam ko, bibigyan ba ni Lord? Hindi. Hindi, baka bibigyan niya. Hindi. Ayun ang nagdududa. So si Lord, ang sabi niya ganyan, ano ba? Kukunin mo ba? Hindi. Ano ba? Hindi niya alam kung pa. Kasi naiinis si Lord sa atin. Kasi nagdududa tayo. We need not to doubt God. Kasi pagka nagdududa ka, pagka nagdududa ka sa Diyos na gagawin niya isang bagay, ibig sabihin, ikaw mismo, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Tama? Kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, sa kanino ka nagtitiwala? Yan ang tanong, di ba? Kanino ka nagtitiwala? Never hesitate to believe that God is able to do anything beyond the impossible. God is able to do everything. Amen? Kahit imposible, kayang gawin ng Diyos. Amen? Kaya ba ni Lord ito? Parang hindi, masyadong komplikado itong prayer ko eh. Wag na lang. So, ibig sabihin, anong ginawa mo kay Lord? Minaliit mo si Lord. Ganon ang tingin mo kay Lord. Ganyan kaliit lang.
Ay, meron ako natatanong, ay, may nakakausap ako. Sabi nilang ganyan, masyadong, normal lang yung mga kailangan ko. Hindi ko na kailangang dalhin kay Lord. Hindi! Kay normal man or abnormal yung mga prayers mo, maliit man o malaki yung prayers mo, you need to give it to God. Let God know that you are in need. Tama? Kasi, ang hirap kung sasabihin mo na, hindi, kaya ko ito. Ibig sabihin, again, it goes back to, wala kang tiwala kay Lord. Tama? Wala kang tiwala kay Lord. Kasi sinasarili mo eh. Sinasarili mo. Second element is, unwavering faith. Unwavering. Okay? Unwavering. Let's go back. Sabi niya ganyan sa James chapter 1 verse 6. But he must ask in faith without any doubting. For the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. Pagka pumunta tayo ng dagat, pag pumunta kayo ng dagat, anong nakikita niyo sa dagat? Aside from, yung mga seashells by the seashore. Di ba yung alon ng dagat? Nakikita mo, may patuloy yung alon, di ba? Paano na-develop ang alon ng dagat? Pagka malakas ang bugso ng hangin. Pagka malakas ang bugso ng hangin, na iipon at naitutulak ang tubig papuntang dalampasigan. Kaya nagkakaroon ng malakas o malaking mga alon. Okay? Dahil sa hangin. Yun ang sinasabi ni Santiago, na sabi niya, for the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. Para kang alon sa dagat, na pagka ito yung ihip ng hangin, ito kasi ang uso ngayon TikTok, nakikitiktok ka rin. TikTok doon, hindi ka na nga nagpe-pray, hindi ka nagde-devotion, hindi ka na nagbabasa ng salita ng Panginoon. Bakit? Dahil nakakonsentrate ka sa TikTok. Pagka nawala na sa uso ang TikTok, anong susunod na gagawin mo? Ayan. Kung ano yung uso, yun yung pinupuntahan nyo ng sinusundan. Yun ang ibig sabihin ng being tossed by the wind. Okay? Kung ano yung nakakatakot. Ayan. Meron yung mga ganyan. Kung ano yung kinatatakutan, yun ang ginagawa. Kung ano yung trending, yun ang ginagawa. Kung ano yung madaling ibenta, ipinibenta. Yan. Yung mga madaling mapaniwalaan, pinaniniwalaan. Yan. Yung mga scam. May mga nai-scam ng mga oil. Nai-scam ng mga biglang yaman. Yan. Hindi, hiramin ko lang yung pera mo. Okay? Hiramin ko lang yung pera mo ng ngayon. Ibabalik ko rin kaagad sa iyo bukas. Okay, dodoblehin ko yan. Scam yan. Huwag kang magpa-scam. Kasi tayo naman, tumataginting. Ting, 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 ting. Pera, di ba? 100 ko, magiging 200. Di, sige na. Ito ha, kasi naawa ko sa'yo. Hindi ka naawa. Mukha kang pera. Tama? Mukha kang pera. Kasi gusto mo lumaki yung pera mo. Tama? Kaya mo pinautang. Kasi narinig mo dodoblehin yung pera mo. Tama? Huwag dali mong ma-scam. Huwag kang magpa-scam. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpa-scam. Sabihin mo dun sa katabi mo naman, scammer ka ba? Scammer ka ba? Ephesians chapter 4:14. As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming. In other words, the scripture, the Apostle Paul is talking about, sabi niya ganyan, as a result, we are no longer to be children. Dapat tayo ay mag-mature. Kailangan natin mag-mature sa ating pananampalataya. Hindi ka na nagogoyo, di ba? Hindi ka na luloko. Yan ang ibig sabihin doon. Firm belief in God and upon His Word
is our guide to walking by faith. Pagka sinabing walking by faith, okay? Pagka sinabing walking by faith, firm dapat yung ating pananampalataya kay Lord. Paano nagiging matibay ang pananampalataya natin? Diba kailangan pagka mag-hiking ka, diba? Para tumagal ka sa hiking, pagka maglalakad ka, anong kailangan mo para tumagal sa hiking? Ha? Tubig? Ano pa? Ano pa ang kailangan mo pagka mag-hiking ka? Kunwari malayo. Mula dito, kung gusto mong mag-hiking, mag-sightseeing, mula dito hanggang sa Mount Apo, gusto mong lakarin. Asan ang Mount Apo? Mindanao. Mount Apo. Okay, so okay ka lang? Kaya mong lakarin yon? Hindi, di ba? Pero gusto mong gawin, gusto mong lakarin. Ano kailangan mo? Tubig lang ba? Ano pa? Kailangan mo ng? Mapa. Kailangan mo ng mapa. Ano pa? Kailangan mo ng? Guide. Kailangan mo ng guide. Kailangan mo ng guide. Kailangan mapa. Kailangan ng tubig. Ano pa? Kailangan mo ng sapatos. Marami kang kailangan, di ba? Pero let me go back to the map. Kailangan mo ng mapa, kailangan mo ng guide. Ano ang guide natin? Tayo mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, ano ang guide natin? Ano ang map natin? The Word of God. Ang salita ng Diyos. Paano ka tumatak? Sabi mo, born again ka. Sabi mo, naniniwala ka kay Lord. Okay? Sabi mo, Kristiyano ka. Hindi mo binabasa ang salita ng Panginoon. Paano ka tatagal sa buhay? Paano ka tatagal sa buhay kung hindi ka man nagbabasa ng salita ng Panginoon? So we need to read and live by the Word of God. Yung pangatlo, unchanging faith. Kailangan unchanging. Ibig sabihin, hindi nagbabago yung faith mo. Kung ano yung pananampalataya mo na nakatuon sa salita ng Panginoon, hindi dapat yan matitinag. Hindi dapat yan mababago. Okay? Meron ganyan, ang tagal na naming bina-Bible study. Ilan na kaming pastor yung nag-Bible study, nag-lead ng Bible study sa kanya. One time, tinext niya ako, Pastor, punta ka dito sa amin. Natagpuan ko na ang tamang daan. What? Ha? Ibig bang sabihin, kaming mga pastor na nag-lead sa kanya ng Bible study, hindi tama yung tinuturo namin sa kanya? Masakit yun. Ibig sabihin nun, ipinamumukha niya sa amin na mali yung aming itinuturo sa kanya at pinaniniwalaan namin. Yan ang nakakalungkot. Hanggang ngayon, pariwara pa rin yung buhay niya. You need to understand, kaming mga pastor, hindi namin binabago ang buhay niyo. Okay? Wala kaming karapatan na baguhin ang buhay ninyo. Wala rin kaming authority sa buhay ninyo. Tama? Hindi namin pwedeng sabihin na, Kyle, magbago ka ng ugali. Ito ang pinag-uutos ko. Hindi ganun kaming mga pastor. Ang trabaho ng mga pastor ay mangaral ng salita ng Diyos. Ipangaral ito at ipanalangin kayo na yung ipinapangaral namin ay pamumuhay ninyo. Ang gumagawa ng pagbabago sa inyong buhay ay sino? Ang Diyos. Ang banal na espiritu na kumikilos sa buhay nyo, ang siyang magbabago sa inyo. Hindi si pastor. Tama? Baka maya-maya sabihin ninyo, si pastor, sabi kasi ni pastor eh. Sabi, huwag naman nyo kami sisihin lagi. Pagka sumablay yung buhay ninyo, sisisihin si pastor. Huwag ganun. That's unfair. 1 Corinthians 16:13, sabi niya ganyan, be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Pagka sinabing act like men, hindi namin sinasabi na hindi reliable ang babae. Hindi namin sinasabing ganun. Ang sabi niya diyan, act like men, kasi karamihan, or in general, ang lalaki, firm sila sa kanilang desisyon. Tama? Pag sinabing hindi, hindi. Pagka sinabi niyang puti, puti. Depende na lang kung
tatakutin siya ni Mrs. Pagka sinabi ng lalaki, ganito ang desisyon ko, ito ang desisyon ko. Kaya nga, sabi ng Bible, act like men. Pagka lalaki ka, panindigan mo. Hindi ba? In reality, karamihan kasi ng mga babae, madaling masway yung kanilang understanding, di ba? Yung pananaw nila. Okay? So, there's nothing against the women. You need to understand that is the uniqueness of women. And this is also the uniqueness and the bad side of men. Okay, totoo nga, there are times na very stubborn ng lalaki. Pag sinabi ko hindi na mapapali. Kahit na mamatay na tayo, kahit na mahulog na tayo sa bangin, hindi tayo titinag dito. Pero si babae, nakikita niyo yung situation, yung good side. Kaya nga, ang babae at ang lalaki, pagka nagsama bilang mag-asawa, mayroong understanding sila na kailangan may mutual na pag-communication yung dalawa. Okay? Kaya hindi tugma ang lalaki at lalaki. At hindi rin tugma ang babae at yung babae. Okay? Amen? Amen. Parang nagulat kayo, uy, bakit yun ang naging topic? Hindi yun ang topic na nakanti lang natin. Okay? Galatians 2:20. Ang sabi niya, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who gave Himself up for me. Okay? Ito ang gustong ipahayag sa atin ng Panginoon in terms of faith. Put your trust in our God who never and will never change. Kahit kailan, hindi magbabago ang Diyos. Amen? So, you need to, ito, mga kapatid, you need to understand, tayo mga Kristiyano, tayo mga Bible believers, hindi tayo naniniwala doon sa, yung maliit na rebulto na may hawak na bola na nakaganon. Yung maliit na bata. Yung maliit na bata na may bola na may ganon. Bakit? Kasi ang Diyos natin hindi bata. Kasi ang Diyos natin ay Diyos. Amen? Kasi anong nangyayari sa bata? Kaya tinawag na bata yan kasi unstable siya sa isipan niya, di ba? Bata eh. Eventually, anong nangyayari sa bata pag tumagal? Ang bata nagiging matanda. Nagiging matanda, di ba? Nag-grow ang bata. So, big mong sabihin, naniniwala ka sa bata? Kung ano yung gagawin ng bata, paniniwalaan mo? Hindi mo paniniwalaan yung ginagawa ng bata. Bakit? Kasi unstable siya sa ginagawa niya. Later on, kayo ba nung bata kayo, tama lahat ng desisyon nyo? Hindi, di ba? Kaya nung nag-grow ka, saka ka lang natuto. So, big sabihin, ganun ang Diyos natin? Na bata pa siya eh. Kaya, okay lang na paniwalaan natin. Mag-grow din yan. Kailan nag-grow ang Diyos na bata? Never. Okay? So, hindi natin dapat pinaniniwalaan yun. So, there you go mga kapatid. Make Jesus Christ the source and perfection of your faith and your victory for the glory and praise of God. Yes, it is true, mga kapatid. Kailangan ng bawat isa sa atin ang pananampalataya. Faith. Saving faith. And we can only have saving faith if we continue to believe in our unchanging God. Let me leave you with Hebrews chapter 12, verse 2. Anong sabi niya sa Hebrews chapter 12, verse 2? Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who, for the joy set before him, endured the cross, despising the shame,
and has sat down at the right hand of the throne of God. Yes, hindi perfect yung faith natin. Tama? Kung ano yung pananampalataya mo ngayon, hindi perfect yan. Okay? Pero, ang ating pinaniniwalaan, si Jesus, na ating Panginoon ng tagapagligtas, He is the perfecter. Why? Because He is perfect. Okay? At in time, as you grow old, as you grow mature in your faith also ought to be mature. Okay? Mangyayari lang yan sa pamagitan ng pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Amen. Let us pray. Father in heaven, I have faith, and this faith comes from you alone. And I pray, O God, that you will continue to guide my faith, nurture my faith, strengthen my faith, and I pray that you will also acknowledge my faith, that through faith, I have salvation in you. Through faith, my prayers will be answered. Father in heaven, I ask of you, continue to guide us, to lead us, to protect us. For our brothers and sisters who were unable to come and who are going through some testings in life, I pray that their faith will never waver nor change. This is my prayer in Jesus' name. Amen. 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 God bless us all.